Hello mga ka-Jammy and welcome to another cake video. So finally mga ka-Jammy ay nagkaroon na tayo ng time para mag-edit ng ating vlog. And today ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung cake na ito. And then, ayan, simulan na natin. First, layering muna tayo ng cake. Yan the usual lang na ginagawa natin mga ka-Jammy. First layer ng cake and then filling. And then another layer ng cake and then filling ulit. Bali ang size ng cake na ito ay size 7 by 6 or size 6 by 6. Basta, yun na yan. And then ang flavor ng cake natin ay moist chocolate cake. And then mga ka-Jammy, as you can see, nakatatlong layer na tayo ng cake. Maglalagay na ako ng dowel kasi medyo mataas nga yung layer po ng ating cakes para maiwasan yung pag-slide at yung pagguho ng ating cake ay maglalagay na tayo ng dowel. So, ang tawag sa method na yan ay barrel method. So, ayan. Naglagay din tayo ng sticks na tagos hanggang board para maiwasan yung pag-slide ng ating cake. And medyo malayo rin kasi ang travel na tong cake na to. Kaya kailangan ipagka-secure natin yung ating cake. And then after natin makapag-dowel na, maglalagay tayo ulit ng another layer ng cake. So nakita niyo naman mga ka-Jammy, hindi rin natin tinitipid yung feeling ng ating cake. Pero minsan hindi rin okay na masyadong makapal yung feeling. Dapat sakto lang kasi minsan nag-i-slide, nagkakaroon ng bump. Yung parang buntis yung cake. And then, ayan na nga, nailagay na natin yung final layer ng cake. And then, magdadowel naman tayo ulit na tagos ulit sa board. Para naman ma-secure yung yung idinagdag natin na layer ng cake. And then, diretso na tayo ng crumb coating. So, itong pagka-crumb coating mga ka-Jammy ay ginagawa natin yung manipis na layer ng coating ng cake. And then, i-chill natin siya para po pag naglagay tayo ng final layer ng coating natin ay makinis. Madali siyang pakinisin and madaling mag-set yung ating final icing. Kasi nga po, ayan, makikita nyo, diba, para yung mga bumps, yung mga, ayan, yung mga, nakikita yung maliliit na chocolate cake na yan, para mawala yung texture, maging makinis. And then, after natin i-chill yan ng for 15 to 30 minutes, maglalagay na tayo ng ating final coating. So, dahil white lang naman yung cake natin, ayan, maglalagay na ako dyan ng final icing natin. And mga ka-Jammy, mas madali kasing magpakinis ng cake kapag nag-crumb coat ka muna and then tsaka mo ilalagay yung final layer ng icing natin. So, syempre mga ka-Jammy nga pala, ang gamit natin dito ay ACC whipping cream pa rin. Hindi masyadong matanis. Tama-tama lang yung lasa niya for me. And then, para siya talagang lasang ice cream. And then, ayan, magpapakinis na tayo. So, di ba, sandali lang natin siyang napakinis. Di na kailangan na paulit-ulit. And then, after na natin siya mapakinis, ay magde-design na tayo ng cake. So, excited din akong gawin tong cake na to kasi first time kong gagawa ng ganitong design. So, marami naman akong first time kasi bagong baker pa lang ako. So, gumamit lang ako dyan ng palette knife. Palette knife nga ba yung tawag dyan? Basta yan. And then, naglagay lang ako ng pink food coloring sa icing. And then, ganyan lang. Igaganyan-ganyan ko lang siya. Sinusundan ko lang yung pattern dun sa binigay na inspo ng ating client. So, shoutout nga pala sa aking kumare na si Miss Charmaine Sangasi na siya talaga yung laging nag-order ng cake sa akin. Sa lahat ng occasion nila, sa akin siya umu-order and then nire-refer niya pa ako sa family niya. So, thank you, Mare. So, sobrang cute nitong cake na napili ng aking kumare. And then, ayan, dalawang color yung mga petals na parang nalagas-lagas, ganyan. Yan yung design niya. Pero sobrang cute, as in. Yan. So, nag-finishing touches na lang ako dyan. Tinitignan ko na lang yung may mga spaces na pwede pang lagyan ng parang dahon-dahon effect. And then, ayan, nalagay ko na rin yung cross. Kasi pala mga ka-Jammy, para to sa binyag, yung cake na to.
And then, ayan na. And then, naglalagay na ako dyan ng mga gold flakes for another accent ng cake. And then, yan, nalagay ko rin mga butterfly. Hindi ko na napakita kung paano. And ito, meron siyang kasama na 24 pieces na cupcake na choco moist din. Chocolate moist. And then, ayan. So, minsan mga ka-jamming, hindi ko maintindihan bakit ba yung icing ay talagang bitin. Kung kailan, yung last piece na lang, biglang bitin yung icing, diba? Shoutout sa mga ka-baker ko dyan. Alam na yan. And then, ayan, color pink naman, alternate lang. So, naubusan ako ng color pink. Ang ginawa ko ay, nilagyan ko naman ng white icing. Tingnan niyo mga ka-jamming kung anong mangyayari. Same piping bag. And then, ayan, o diba? Naging ombre yung color niya. White and pink. Ang cute-cute, diba? And then, naglalagay lang din tayo dyan ng mga drudges. Ang gamit ko pala dyan na piping tip ay ang sikat na si 1M. And ito na po ang final look ng ating cupcakes. At ito naman po ang final look ng ating cake. Thank you for watching mga ka-jammy, and please follow me for more upcoming cake videos. Bye!